Hello mga miss, this is Mami RB at today i-share ko naman sa inyo kung saan nga ba matatagpuan ng Visa Service Center ng Saudi Arabia dito sa Pilipinas. Kung interested kayo to know more about Family Visit Visa, you can check my YouTube channel kasi marami na ako na-share dyan ng information on how to get a Family Visit Visa. And if you need a hotel or activities anywhere around the globe, use ClookUp para mas makamura ka. And kung gusto mong mas makamura, use my promo code MamiRBClook which will gives you 5% off sa lahat ng hotel and activities. At hindi lang yan, pwede mo siyang gamitin ng 5 beses. O, diba? So, let's start. Saan nga ba matatagpuan ang Visa Service Center ng Saudi Arabia dito sa Pilipinas? If I'm not mistaken, previously located sila sa Hill Puyat. But now, just recently, I think last year, lumipat na po sila sa 3rd floor South Gate Tower ng Alphaland. Mas accessible sila mga mi dahil pagbaba nyo lang na Magallanes Station ng MRT, dun sa may 3rd floor, nandun na agad yung Visa Service Center. And if you're gonna go there nang may dalang sasakyan o kaya service at kailangan nyo ng parking, wala kayo dapat ipag-alala kasi may malawak at maayos sila na parking space. Also, these are the things that you need to take note of. Number 1, huwag kang pupunta sa Visa Service Center nang wala kang appointment. Ulitin ko lang ha, mga mi, huwag pupunta sa service center nang walang appointment. Number 1 yon. Number 2, dress code. Siyempre dapat maayos ang ating pananamit. And one thing that you need to take note of, huwag kayong magsusuot ng open shoes, yung kita yung ating mga paa. Kung naka-sandals ka naman, mag-medyas ka before the sandals. Pero merong mga medyas doon na pwede nyong bilihin if ever naman nakalimutan nyo na magdala ng sapatos. Pero mas maganda na nakasapatos na kayo pagpunta doon para hindi kayo magaya sa akin na kailangan ko pang bumili ng medyas. Okay? Next, number 3. You should arrive early sa inyong appointment. At least 30 minutes. Actually, kami ni Ate Awuja, we arrive an hour early. Kasi mga mi, kung may kasama kayong bata, mas maganda, 9:30 a.m. pinapasok kami, although 10 a.m. pa yung aming scheduled appointment. Number 4, huwag magdadala ng gadgets. Huwag kayong magdadala ng gadgets sa loob. At kung kailangan nyo naman talaga ng gadgets for communication or nag-Google Maps kayo para hanapin itong Visa Service Center ng Saudi Arabia, meron po dong mga locker. Libre po iyon. So, pagpasok natin sa unang guard, isusurrender natin doon sa locker area yung ating cellphone at kung ano man yung kailangan pa nating iwan. In my case, iniwan ko yung cellphone tsaka yung susi ng sasakyan. And then, ang dala ko lang sa loob ay papeles at pera. Number 5, we are applying for Family Visit Visa. So, wag tayong pipila sa pila ng OFW kung ayaw nyong abutin ng siyam-siyam. Kasi mga mi, Family Visit Visa yung ating ina-applyan, so doon tayo pipila sa Family Visit Visa at wag tayong mahalo sa mga OFW kasi iba yung process sa kanila. At iba rin yung proseso sa atin. Number 6, kailangan lahat ng documents natin ay kumpleto at maayos na. Kasi nga, para hindi na tayo magpabalik-balik sa service center kasi sayang ang pamasahe, sayang ang araw, sayang ang effort. And isa sa pinaka-importante, number 7, make sure na walang problema ang inyong fingerprints. Dapat walang mga sugat yan mga mi. Why? Because you will undergo biometrics. Yan yung isa sa naging concern ko nung pumunta kami ni Ate Awuja kasi nagkataon talaga na may sugat si Ate Awuja nyo sa thumb niya. To the point na natuklap talaga yung kanyang thumb. So, nag-worry ako pero sabi ng asawa ko, just try to go there. Kung hindi man maging okay, at least bumalik na lang kayo. And then, ayun nga, naging okay naman, pinadiinan lang sa akin yung kanyang mga fingerprints para mas mabasa ng computer. So, pagdating nga pala natin dun sa Visa Service Center, ang una nating makikita ay si unang guard. Si unang guard, tatanungin kayo anong pakay nyo, sasabihin nyo Family Visit Visa. And then, kapag sinabi niya na kung anong dala nyo, iwan nyo ngayon sa locker area yung gadgets. Next, dadaling kayo ni guard doon sa pagpipilahan natin for Family Visit Visa. Then, tatawagin po kayo ng babae or nung kung sino mang assistant na nandoon sa lobby para i-check ang inyong mga documents. Pag okay na yung documents nyo, ipapasa naman niya kayo sa next guard. Then, the next guard will accompany you sa isa sa mga available na room doon kung saan kayo i-interviewin ng consul. Next,
Tatanungin ka ngayon ng interviewer dun sa mga bagay-bagay na nakalagay doon sa inyong documents. For example, anong trabaho po ni sir? Kailan po siya huling umuwi? Ilang beses po siya umuuwi? Bakit po kayo pupunta doon? Buti hindi po kayo nahihirapan kumuha ng vaccination because at that time talaga sobrang pahirapan ng yellow fever vaccine. And nagkataon talaga na updated lang talaga ako sa BOQ at lagi ko nakikita kung may yellow fever vaccine o wala. And then, magkano yung dala nyo? Nasabi ko na to sa previous video ko na lagi nilang tinatanong magkano dala nyo kasi they want to help you with your budget and at the same time kasi kailangan nyo nga ng insurance which is sila na rin mismo yung nagpa-process. Next, tatanungin niya, babalikan nyo po ba yung passport nyo dito o gusto niya na lang na ipa-LBC, ipa-courier nga. So, ako, sinabi ko na lang na sige, papa-LBC ko na lang kasi nga ayoko na magpabalik-balik. Tapos sinadjust niya na rin yun na kasi nga meron akong kasamang bata. So ang ginawa niya, minake sure niya na makahanap siya ng insurance sa pasok sa budget ko plus yung courier na kasama na siya doon sa budget na sinabi ko. Then last is yung biometrics. Ayun na yung pag-aano ng fingerprints natin. So ito, yan, tapos yung 4, then ito, tapos yung 4, ganun din sa anak ko. Ayun nga, tinulungan niya lang ako para dun sa anak ko, hindi ko na nga sinabi na meron siyang sugat dun sa thumb kasi na-read naman ng computer upon doing this. And then, ayun nga, ganun lang ka-simple yung process pagdating nyo dun sa Visa Service Center and then you can just track the status of your visa application through their website kasi meron naman dyan. I think 5 business days or 4 business days lang na-notify na ako via email and please take note na yung ating visa ay electronic visa na. Meaning, kapag in-scan yung passport natin, makikita na yun ng immigration officer. And then, meron naman tayong makukuwang kopya which is the PDF file na sinend via email and also, pag pinadala na sa atin yung passport, nandun din yung copy ng ating visa which is dala ko yun kasi kailangan siya ipakita sa immigration dito at dun sa Saudi. Yun lang naman. And once again, yung sinabi ko nga na insurance, don't forget to bring it with you kapag pumunta na kayo sa Saudi kasi kailangan yun. Anyway, ipapa-remind din naman nila yun. So, yun lang mga mi. If there are any questions na kaya kong sagutin, please just message or comment dito sa video na to. Also, if naging successful po ang pag-a-apply nyo ng family visit visa through my videos, please let me know kasi isa ako sa magiging masaya para sa inyo. Once again, this is Mommy RB and see you on our next video.